What's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kuis, mga gayas, alam ba ni Carlos Yulo na ang kasalukuyang mayor ay si Ma'am Hani Lacuna? O baka sa tingin niya, yung GF lang niya? O baka rin sa tingin niya, nagtapos na po yung eleksyon? Kasi mapapansin natin dito sa video mga kuis, mga gayas, parang mayroon pong naisnab na mayora. Opo. So, panoorin po talaga natin ito. Ito po. Ayan na. Ayan. Ba't tayo mag-play? Ayan. Okay. Repeat. Ayan na. Oh, si Ma'am Hani Lacuna, yung sa gilid. Oh, kitang-kita naman kasama si Sir Andres. Oh shit. Here we go again. Okay. Reverse. Reverse po tayo. Ayun, kitang-kita si Ma'am. Bakit kaya ganun? Siguro naman, alam naman din siguro ni Carlos Yulo na ang kasalukuyang mayor dyan ay si Ma'am Dr. Hani Lacuna, pero bakit nakagayon? Siguro akala niya yung GF niya na si Chloe, o di kaya baka nasa isip ni Carlos Yulo na bago na po yung mayor dyan, baka akala niya si Yorme Isko na. Sige, never mind lang yung video na yon. Dito naman po tayo about sa health naman po tayo, health. Okay? So well, panoorin po muna natin si Yorme Isko. Ayan. Health naman po muna tayo dahil yung mga center na dyan, ayan ako. Bakit bumalik naman? Panoorin po muna natin dito si Yorme Isko Moreno. Ayan. Kita ba? Okay, ayan na po. Yun na muna. Kasi naawa ko kasi kahit saan ako pumunta, nakikiusap yung what do you call this? Yung mga senior. Saka wala nang schedule sa health center, huwag kayong mag-alala. Dati pala, wala talagang schedule sa health center. O tama, kasi nasabi rin ni Dr. Pangan, yung asawa ni Mayora Lacuna, na wala daw ang schedule. Mapanood natin yan dito. Pero panoorin po muna natin si Yorme kung bakit siya parang na dilaukan. Bakit parang mayroon siyang sasabihin pero pinipigilan lang niya. Naalala ko na. Kasi sabi naman pala ni Yorme Isko, huwag pagsalitaan ng masakit ang kanyang ati Hani Lacuna dahil mahal na mahal niya ito. Ayan po naalala ko. Kaya pala nagpigil si Yorme Isko dito. Pero balik tayo doon. Kasi sinasabi po ni Yorme, yung isi-schedule daw. Hindi kailangan. Wala nga po appointment. Tirahin nyo, katulad dati. 1-2 sawa. 1-2 sawa. Ayan. Gano'n naman dati. Yun lang, nalulungkot ako kasi parang napigilan. Alam mo nakakalungkot doon? Alam niyo nakakalungkot doon? Alam nyo, talagang andyan na sa isip ni Yorme yung sasabihin niya na nakakalungkot, di ba? Ibinalik niya yung nakakalungkot, pero mayroon siyang taong ayaw talaga patamaan. Pero alam na natin yon kung sino yon. Di ba? Kasi maayos na yan sa dati. Maayos na, lahat maayos na, kalinisan. Ang lahat andyan, maayos na yan. Tapos, kung sino pa yung gumagawa ng hindi maganda, sila pa yung putak ngayon, pa-interview kahit saan, sa mga live streaming media, mga radio station. Ito, chill lang, kalma lang. Pero mayroon siyang dapat sabihin na hindi niya masabi. Kasi nga atin niya Kasi nga yung pagmamahal niya, yung mabusilak ang puso. Bakit yung atin niya, pag nagsalita, parang hindi siya kinikilala na magkapatid o kaibigan. Napakalayo ng differential kung sa sasakyan pa. Sige, pagtuloy natin. Nakikinabang na yung tao, babaguhin pa ba natin? Yan nga
No? Dapat Sayang. ang pagbabago, paakyat, Tama. Tama nga. hindi pababa. Tama. Tama mali. Tama. O, yun lang ang tagubilin ko. Palakpakan. Pero dito. Si Dr. Pangan. Dito po kayo sa gitna. Si Ma'am Lacuna. Morning po. Good morning. Naririnig po ako dyan sa likod. Opo, narinig po namin. Umabot sa Saudi. Naririnig po. Hello, dyan sa likod. Hi. Okay lang, naririnig nyo? Yes. Ulit-ulit na naman eh. Ako po si Dr. Pangan, ang namumuno po ng Manila Health Department. Okay. Sino po rito ang pumupunta ng health center? Nagtaka. Ay, ang konti. Bakit? Bakit? Ba't di kayo pumupunta? Anyway, ito po yung unang issue. Oh, Wait for it. wait. Okay, Here wait. it comes. I will wait. Unang issue. Okay. Sinasabi nila, hindi raw kayo tatanggapin Pag walang, pag hindi kayo naka-appointment. hala. Di ba? Hindi po totoo yun. Totoo daw, Dr. Pangan. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no, 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 no. Okay. Sorry naman. Sorry naman. Sorry. Hindi po. Okay, okay. Paalala po ha, Visit. lahat po ngayon, Oh. tinatanggap po natin. Hala, bakit? Okay? Malapit na ba eleksyon? Malapit na ba eleksyon? Bola lang yan. Wala pong problema kung Oh. hindi kayo naka-appointment. Halimbawa, wala kang cellphone. Diba? Hindi ka marunong mag-online. Oh, Wala tapos, kang load. oh. Po ngayon tinatanggap natin. Hala, Stop it. ganon? Get some help. Okay? Wala. Maliwanag po ha. Masyala. Yun po sa mga nag-a-appointment na dati, okay pa rin po. Oh, Tatanggapin pa rin. Okay. Doon naman po, sa mga hindi nag-online appointment, dahil walang cellphone, Visit. walang load, punta po kayo ng health center. Maluwag po kayong tatanggapin. Okay? So wala na yung issue na yan. animals. Animals. Kasi sa panahon ni Yormes ko, want to sawa yan. Kahit ika-20 bisis ka pang isa-isang araw pumunta dyan, walang muid o schedule. Oh, yun din ang pagkakaalam ni Dr. Pangan. Ito naman kasi si Mayora, bakit hindi mo naman pinaalam sa asawa mo? Nagmuka tuloy kayong diyang tingi. Oy, wag po mo na mag-escape. Kahit mayroon pa. Mayroon pa. About naman po ito. Ito, panoorin natin tong napakatalinong guy na to. Make love shout out sa iyo, bro. Ayan. Credit to the owners this video, ha. Ayan. Credit to the owners. Mga boss, alam nyo ba na may 1,400 na teachers at faculty members ang hindi makakapagturo sa UST dahil sa isang weird na ordinansa? Weird, Ganito so- kasi yan mga boss. so weird. Noong 2021, pinasa ng Manila City Council ang Ordinance number 8793. Yung ordinansa na to, nire-require lahat ng manggagawa sa Manila City na mag-secure ng health permit bago makapagtrabaho. So during that time, height yan o kasagsagan yan ng COVID-19 Tama lang kasi pandemic. So, okay lang naman, walang problema. Pero 3 taon na ang nakalipas mga Wala nang pandemic. Itong same ordinance na to ay pinipilit na ipatupad sa UST. Baka, Sabi ng mga teachers, tira. faculty members at mga manggagawa sa UST, meron lang sila hanggang July 31 para makapag-secure ng health permit. Otherwise, hindi sila bibigyan ng load at hindi sila makakapagturo sa UST. Wala Goodness. naman sanang problema yan. Normal lang naman sa isang trabaho na magkaroon ng physical examination. Tama. Para mapakita na yung nagtatrabaho ay fit to work at tulong na rin yan dun sa mga Sir, baka pwede sa kahit saan pong clinic. Baka sa nagigits. Napakatalino talaga yung mga taong to. Siguro gets nyo na kung saan po sila pwedeng kumuha ng mga certificate. O, napakatalino. Panoorin lang na natin para relax lang kayo. Tujuin, organic tayo eh. gawa para ma-check niya na healthy pa rin naman siya. Tama. Ngayon, okay na mag-comply dito ang mga teachers and faculty Ang members. problema, Ang problema, ayun, di ba may UST may hospital. problema. Gusto ng mga faculty members at teachers, doon na sila magpa-check sa UST hospital. Total, empleyado rin naman sila ng UST. napakatalino nyo. Kuhang-kuha nyo yung ibig sabihin niya. O, di ba? Oo nga pala, kasi nga pala,
doktor at doktor pala yung mag-asawa. Napakatalino talaga itong mga viewers ko. Palagpakan, may kayo, bigay kayo ng GCash number sa akin. Papadalahan ko kayo. Pero nakakapagtaka mga boss, ayaw ng Manila City na yung mga empleyado ng UST ay magpa-check doon sa UST Hospital. My Gusto goodness. ng Manila City na magpa-check yung mga teachers sa mga facilities labas sa UST. Bakit kaya? Open secret, hindi lang sa Manila City, kundi sa iba't ibang mga lugar dito sa bansa natin na pinagkakaperahan ng mga politiko itong mga health facilities Alam na. nagre-release ng health permits. At ito pa mga boss, may dumating sa akin na balita. Totoo ba na asawa ni Mayor Lacuna ang kumikita dito sa mga health facilities na to na pinagkukunan ng health permit? Mayor, nagtatanong ako kasi usap-usapan at kumakalat na yan sa mga taga Manila. Kaya kayo mga nag-aaral dyan sa UST, malaki ang tsansa. Wala kang teacher. Yung mga teacher at Sabi faculty ko members na abutan nyo. Ang ina kasing mga politiko at sindikato to, walang pinapatawad. Kalusugan, edukasyon, lahat na pinagkakakitaan. At para sa administrasyon ng Royal Pontifical Catholic University, huwag kayong magpagamit sa Manila City Hall. Di kayo kayang ipasaran yan. Sa yaman at laki ng impluensya nyo. Stand with your teachers. Stand with your faculty members. Oy, Mayor Lacuna, tanghali na. Gising na. Kilos-kilos tayo dyan, Mayor. Kaya pala may ganon. Well, ayan naman. Klarong-klaro naman po. Si Yormesco simuno. Kasi nga kasagsagan nyo ng COVID-19. So, natural lang. Talaga maghanap pala ng health certificate. Pero 3 taon na nakalipas. Wala na ngayong pandemic. Hindi na pandemic. So, bakit pinagpatuloy pa? Kasi yun na nga man pala. Alam nyo na kung ano ibig ko sabihin. So, alam nyo na ngayon. Dahil alam nyo na, pag-comment, like, and share, and subscribes. Big love shout out to Ma'am Melcy at sa lahat po ng mga subscribers, supporters natin dito, si Ma'am Juicy Ima. Napakarami po kayo. Ayan, hindi ko na po malala, may isa-isahin. Basta, big love shout out sa inyo lahat. Ayan, kay Bots Rodrigo. Ayan. Basta marami po kayo. So for now, I'm gone, Manila. God first, God bless all, peace.